Bisan pag-memorize nimo ang tanang seta sa Biblia, bisan pagkapila ka magkutlo sa nakasulat sa balaang kasulatan, kung wala ka masakop sa pundok ang gitukod ni Kristo, di gyud na mamahitabo nga mamahimo kang tinuod. Insakto ang gisulti ni RGC no mga higala og mga igsoon. Apan ang sayop sa iyaha kay naa siya nagpasakop sa sayop nga iglesia. Kay sultihan ta mo mga kaigalaan o mga kaigsuonan. Walay iglesia nga gitukod si Kristo nga Dominguista. Mauna nga kung naa ka sa Dominguista nga iglesia nagpasakop, dili gyud na mao ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Kaya ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo nagtuman sa napulo ka sugo, apil ang adlaw nga igpapahulay ug dunay pamatuod ni Ginoong Hesus nga sumala pa sa Biblia mao ang espiritu sa tagna. Mao na ang iglesia nga pasakupin ninyo kay maunay tinuod nga iglesia. Ayaw ng Dominguista nga iglesia kay sulpot na nga iglesia. Butangi. Kung kanunay ipugos ang kabakakan alang dito sa mga tao, yadiin na wa masayod sa gitawag og pagtuo daw kini tinuod. Apan kun ato ang tan-awon ang kamatuuran, kanang moong kabakakan di gyud na mudaog. Nga naman una, mingon silang simbahang Katolika sulpot, dili man na mo gisulti sa mga ebidensya. Diba? Mismo ang kasaysayan nagsulti o dili lang kay ang tawag ini mga encyclopedias ang nagsulti, even ang modern sources of information karon nga even ang internet nagsulti og nagpadayag ang simbahang Katolika gitukod ni Kristo. So buti pasabot kanang giingon nga iglesyang iyan ni Kristo, St. Matthew chapter 16 verse 18, nagapunting na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung na ay mosupak ana nga information, kabutbutan na. Mao po ning ato ang higala karon nga defensor ko no sa Seventh-day Adventist. Sige ingon nga simbahang Katoliko sulpot, wa mo mga uwaw. wa mo mga uwaw. Ha? Kung ang simbahang Katolika sulpot para ninyo, unsa nalagha mo? Di ba? Kung ang simbahang Katolika sulpot nga gitukod ni adtong 33 sumala pa ninyo. Unsa na ka nang natukod sa 1863? Unsa may tawag nimo ana? Number 2. Ingon pa niya, wa man do nagtukod do si Kristo og tawag anang pundok nga Dominguista. Actually, kung mingon ka nga wa nagtukod si Kristo nga pundok nga Dominguista, amot pasabot ana ang adlaw igsisimba Domingo, mahimong bakakon ang balaang kasulatan ug ang gitawag og kasaysayan. Nga naman kaysa balang kasulatan na ay implicit presentation concerning sa pagsimba sa mga disipulo ug mga apostol kang Kristo adlong Domingo. For example, buhat 27. Diba? Kining 1 Corinto 16:2. Kining gitawag og Revelation chapter 1 verse 10. Domingo man ang gipadayag. Never ka makabasa sa balang kasulatan nga ang ilahang weekly worship kang Kristo weekly worship kang Kristo adlong Sabado. No sir, no ma'am. Na kay mabasa sa Biblia nga nisulod sa sinagoga adlong igpapahulay dili arong pagsimba kundi dili arong pag-convert sa mga Sabadista. Nga naman kay ang iglesia ang gitukod ni Kristo different institution sa institusyon nga ilang naandan nga ang pahulay adlong ikapito. Managlahi. Kaya kung dili sila, kung pareho lang sila adlong igpapahulay, kumbaga, or adlaw nga gitawag gisimba, wala sila kalainan sa Judaismo. So may purpose ni Kristo sa pagtugod sa iglesia. Diba? So, sa diyang nigawas si Kristo ug nagtukod og iyahang kaugalingong gitawag og pundok, so kanang punduka na sila adlaw nga igsisimba. Ug kanang adlaw sumala pa ni tawag ining Saint Ignatius of Antioch nga estudyante ni Saint John the Evangelist, kanang adlaw gitawag nila na og Lord's Day. Kanang adlaw mo na ang ilang adlaw nga igsisimba. First century pa na, first and second, early second century, kaya namatay si Saint Ignatius mga around 106. Subot pasabot, mo paghuman sa first century. And siyempre, Saint Ignatius of Antioch, eyewitness na. Dili na ingon na nagbasa-basa lang niya pagkahuman, gabuot-buot lang og sulti o kasabot-sabot kung unsay nasabtan niya sa balang kasulatan. No! Eyewitness na kung unsay nahitabo sa mga Kristiyano kaniadto sa iyang panahon. Kay siya biya ang ikaduhang obispo sa Antioquia gikan kang Saint Evodius pagkahuman siya and appointed siya by Saint Peter. So ingon pa niya, ayaw mo ba mo nga magpakahudiyo mo?
O kanang magpakahudiyo, but pasabutan na nga ang ilang adlaw ipapahulay, adlaw ikapito. Oh. So ang simbahon si Kristo adlaw Domingo, dili adlaw ikapito. So kung nato ang tanawon, kanang gitawag og iglesia ang gitungkod ni Ginoong Kristo based sa practice sa mga apostol o sa mga disipulo, unang adlaw sila nagsimba kang Ginoong Kristo, dili adlaw nga ikapito or Sabbath day sa mga Hudyo. No sir, no ma'am. Number 3. Kanang Sabadista nga naa sa Biblia, wa na koneksyon sa Sabadista nga naa sa Amerika. Kaya kanang Sabadista nga naa sa Biblia, akong diin na ang Ginoong Kristo mo iniiyahang gitamod, ang mga apostol sa ilang panahon diha sila nagtamod, ngano man kay kanang relihiyon nila Judaism. Nya kanang Judaism religion na gitukod ni Abraham. Nya ano sa man nahitabo nga na connection ang Judaism sa Seventh-day Adventist? Layo na tinae. Layo ra ka tinae. Perting layo as tinae. Sumudi pasabot ka ng Seventh-day Adventist karon peke na. Peke na nga Sabadista. Kay ang tinuod nga Sabadista ang religion Judaism. Nanapo ning palusot nga espiritu tagna. Basig bunga ra na sa nadaot nga pangunahuna ni Ellen G. White, di ba? Gaganting na lang anak nado ko ng espiritu tagna ko no. So kung ato ang sundon si Ellen G. White, unsa na po na kang manalo? Na po espiritu tagna, kang kibuloy, na po espiritu tagna. Isa pa na mga puro lang nga angkon-angkon nga tagna. Ayaw. Ano man, naanas Kristo, ingon si Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pag ingon ni Kristo nga, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan, kanang tagna-tagna ninyo, paso na. Sa hinungdan nga diin, kana inyong pundok, sulpot ra yun. Tungod sa napas mong pangunahuna sa inyong mga founders. Kaya kung di na tinuod din yung mga founders, sa tinuod mo, baka kon si Kristo. Ewan gunya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buti pasabot, way gutdo sa segundo, minuto, oras, adlaw, simana, bulan, tuig, nga muhunong sa pag-uban sa iglesia. So buti pasabot na, sigubanan. Gikan sa tuig 33 hangtod karon. Nya kamo, nibuto na mo 1863. Ay, lagi may ilaran ni, dagko kayo min, pagkahuman, inyo haming tawagan ng isod sa inyong busa. Okay? Butangi! Natay ato bagon nga ato ang igsuon nga nag-send sa ato og pangutana sa ato ang gitawag og page and so kinahanglan nato nga tagdon ang maong question og mao ni ang iyahang question. Kolorom daw ang simbahang Katolika kay kuno wala daw kuno kini marehistro. So ang kumingog pagkakoloro manggod buti pasabot ni ana nga na-establish ang maong institution or ang maong corporation or ang maong kapunungan under o subject sa balaod sa gobyerno. So, kanang mga sekta nga naa karon nga naa sa palibot nato kanang mikuyanap nga mga born agoy sekta, mga Seventh-day Adventist, subject man sila sa balaod sa gobyerno, mo nang kinahanglan sila iparehistro. So, kung di sila marehistro, mo na sila nga kuluron. Pero simbahang Katolika dili mahaom ni anang maong gitawag og termino nga naman kay naay duha ka rason. Number 1 reason kanang biblical reason. Kay sumala pa na Ginoong Kristo sa Mateo 22:21 kung wala ko masayop sa maong sitas. Sumala pa na Ginoong Kristo, ihatag kang Sisar ang iyan ni Sisar o ihatag sa Dios ang iya sa Dios. So, ang simbahang Katolika dili man gipanag-iyahan ni Sisar. Nga naman kay ang founder sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang agalon ni Sisar nga mao ang Dios. Ang atong Ginoong Kristo. So dili pwedeng ipasubject ni Sisar o sa gobyerno ang gitukod nga institusyon sa Dios nga naman kay usa ka insulto sa magbubuhat o insulto sa Ginoo nga atong Dios nga ipasubject ang iyang gibuhat sa iyang mga binuhat nga mao ning tawag ining gobyerno. So kanang gingon ni Ginoong Kristo nga ihatag si Sisar ang iya ni Sisar or ihatag sa gobyerno ang iya sa gobyerno para lang na sa mga institusyon nga diin subject or gipanag-iyahan sa gobyerno. Ang simbahang Katolika dili man ginapag-iyahan sa gobyerno, kung dili gipanag-iyahan man sa Dios, man dili mo pwedeng iparehistro. Kanang mga sekta karon nga nas palibot, iyam nas gobyerno,
subject man sila sa balaod sa gobyerno, mo nang iparisto sila. Number two reason, ang mga sir o mga ma'am, nganong dili man maristro ang simbahang katolika? Kaya ang simbahang katolika, usa ka estado, buti pasabot usa ka nasod. Dili pwede nga ang usa ka nasod imong ipasubject sa usa pod ka nasod kay kuana tawag ini nga insulto na or pagpadayag ka na nga wala ta ni respeto sa iyahang gitawag og soberenya. Mao bitaw nga ang matag nasod kung moadto sa ubang mga nasod na say representative nga mga ambasador. Mo na ang Vatican kay nasod man siya, so naa siya ambasador din sa Pilipinas nga maunang papal nuncio. Yan, mo nang papal nuncio. Equivalent na sa ambasador. So buti pasabot dili pwede nga imong ipasubject ang usa ka nasod sa balaod sa usa ka nasod. Mandi nimo pwede iparehistro. Ngano man kay ang nasod Pilipinas o ang Iglesia Katolika Apostolika Romana secularly pantay siya. So di ni mo na pwedeng iparehistro kay sa Papa Manggo dili man gud siya simpleng religious leader kung dili usap pod siya ka head of state. So kanang mga sulpot atong mga amigo anong dili mo na sila mahaom anang estado ngano man sekta ra mo na sila. Dili man na sila religion, sekta ra na sila. Munang kinahanglan sila iparehistro ngano man kay subject ang ilahang corporation, subject ang ilang institusyon sa balaod sa gobyerno o siyempre musod gyud sila dapat sa balaod sa gobyerno. Ang simbahang katolika dili pwede. Sa hinungdan nga ang simbahang katolika gawas nga iya sa Dios usap pud siya ka estado. Mo nang giingon sa balaang kasulatan sumala pa ni San Pedro usa ka balaang pari usa ka balaang nasod. Kanang mga amigo nato nga mga sulpot dili man na sila nasod. Ang simbahang katolika kay nasod man mo nang di nimo pwede iparehistro na. So mo na reason nga di iparehistro. So ang simbahang katolika dili pwede inon nimong kolorom ngano man kay dili siya subject sa gobyerno. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen, and pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.